Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Angelo Santos. At ngayon, susuriin natin ang susunod na paksa, Mahinang Binti, kumain ng 6 na pagkaing nagpapalakas ng kalamnan. Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan? Ngayon, labis akong natutuwa na makasama kayong muli sa isang bagong video. At ang paksa ngayon ay napakahalaga, lalo na para sa kalusugan ng mga nakatatanda. Iyon ay ang ating nga binti, ang bahagingang katawan na madalas unang humina habang tumatanda tayo. Nararanasan niyo rin ba na mas mahirap nang bumangon mula sa upuan kaysa dati, mas napapagod sa pag-akyat ng hagdan, o sumasakit at nangangalay ang binti kahit maikling lakaran lamang? Iyan ang mga karaniwang senyales ng pagtanda. Unti-unting nawawala ang kalamnan at bumababa ang kalidad ng mga kasukasuan. Kapag mahina ang binti, humihina ang balanse, tumataas ang panganib ng pagkahulog, at ang isang pagkahulog sa katandaan ay maaaring magpabago sa ating buhay. Ngunit sa kabutihang palad, lubos ninyong mapipigilan at mapapanumbalik ang lakas ng inyong mga binti. Ang sikreto ay nasa ating pang-araw-araw na pagkain. Ngayon, ibabahagi ni Dr. Angelo Santos ang 6 na karaniwang pagkain na may gintong benepisyo upang mas maging matatak at malakas ang inyong mabinti. Simulan na natin. Una, kamote. Magandang carbohydrates para sa matibay na binti. Ang kamote ay isang simple at karaniwang pagkain, ngunit mayroon itong malaking nutritional value para sa mga nakatatanda. Kapag binanggit ang kamote, naalala ni Dr. Angelo Santos ang kanyang kabataan. Kahit simple ang mga pagkain, laging may mainit na kamote. Kaya naman ang ating mga lolo't lola at magulang ay laging malakas, matatak ang mga binti, at nagtatrabaho sa bukit buong araw nang hindi napapagod. Bakit nga ba napakabuting kamote? Una, nagbibigay ang kamote ng matatag at matagal na enerhiya. Hindi tulad ng puting bigas o pinrosesong tinapay na mabilis magpataas at magpababa ng blood sugar. Ang carbohydrates sa kamote ay complex carbohydrates na dahan-dahang na-absorb. Nakakatulong ito upang mapanatili ang pare-pareho at matatak na enerhiya. Isang pag-aaral noong 2021 mula sa American Nutrition Institute ang nakumpirma na ang dahan-dahang natutunaw na carbohydrates sa kamote ay nakakatulong sa mga nakatatanda na mas matagal ang pakiramdam ng kabusugan at mas napapanatili ang tibay ng kalamnan habang nag-ehersisyo. Kaya kung kakain kayong kamote para sa almusal, mararamdaman ninyong mas malakas ang inyong mga binti at mas kaunting pagod kapag naglalakad, umaakyat ng hagdan o nagtatrabaho sa maghapon. Pangalawa, ang kamote ay naglalaman ng malaking halaga ng beta-carotene, isang prekursor ng vitamin A na may malakas na antioxidant properties. Nakakatulong ang beta-carotene na neutralisahin ang free radicals na nagdudulot ng pamamaga at pinoprotektahan ang kalamnan at kasukasuan mula sa maagang pinsala. Ayon sa pananaliksik mula sa Johns Hopkins University, ang mga nakatatanda na may mababang antas ng carotenoids tulad ng beta-carotene sa dugo ay mas madalas humina ang kalamnan, mahirap gumalaw, at mabilis humina ang physical function. Sa kabaliktaran, ang maregular na kumakain ng pagkaing mayaman sa beta-carotene tulad ng kamote ay mas epektibong nababawasan ang pamamaga at napapabuti ang flexibility ng kalamnan at kasukasuan. Pangatlo, ang kamote ay mayaman sa potassium, isang mahalagang electrolyte na nakakatulong sa flexibility ng kalamnan at pumipigil sa pamumulikat. Maraming nakatatanda ang biglang nakakaranas ng pamumulikat ng kalamnan o pamumulikat sa gabi dahil sa kakulangan ng potassium sa katawan. Ang kamote ay isang napakagandang natural na pinakmulan ng potassium. Pangapat, sinusuportahan kamote ang panunaw na nakakatulong sa mas mahusay na pagsipsip ng nutrients. Naglalaman ang kamote ng maraming soluble fiber na nakakatulong na balansehin ang gut microbiota at pinapabuti ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng mahahalagang mineral tulad ng calcium, magnesium, o zinc upang makabuo ng malakas na buto at kalamnan. Ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng kamote 3 hanggang 4 na beses bawat linggo ay karaniwang may mas malusog na digestive system
mas epektibong sumisipsip ng nutrients, at nagiging mas malakas ang katawan at matatag ang mga binti. Ang mabisang paraan ng paggamit ng kamote ay maaari ninyong ilaga, i-steam, o ihaw ang kamote para sa almusal o bilang merienda. Maaring palitan ng kamote ang bahagi ng puting bigas. Isang maliit na paalala, kumain kasamang kaunting healthy fats tulad ng sesame oil o coconut oil para sa maximum absorption ng vitamin A sa kamote. Pangalawa, oatmeal, nagpapatatag na blood sugar, nagbibigay na plant-based protein para sa kalamnan. Matagal nang kilala ang oatmeal bilang isang napakagandang whole grain para sa kalusugan ng puso, ngunit sa katunayan, napakahalaga rin nito para sa kalamnan at binting nga nakatatanda. Nakakatulong ang oatmeal upang mapanatili ang matatag na antas ng enerhiya sa katawan, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at magbigay ng mahahalagang nutrients para sa kalamnan. Bakit na ba napakabuti na oatmeal para sa malakas na binti? Una, nakakatulong ang oatmeal na mapanatili ang matagal na enerhiya sa buong araw. Hindi tulad ng refined grains tulad ng puting tinapay o puting bigas na mabilis magpataas at magpababa ang blood sugar, mababa ang glycemic index ng oatmeal. Nakakatulong ito na ang glukose mula sa oatmeal ay dahan-dahan at matatak na may lalabas, hindi nagdudulot ng biglang pagtaas ng blood sugar, at sa gayon ay napapanatili ang matatak na enerhiya para sa physical activities. Ayon sa isang pag-aral noong 2020 mula sa American Journal of Geriatric Nutrition, ang mga nakatatanda na kumakain na oatmeal para sa almusal ay mas nakakapagpanatili ng matatak na enerhiya at mas mahusay na gumagalaw, at mas matagal na nakakalakad kumpara sa mga kumakain ng puting tinapay o iba pang refined grains. Pangalawa, ang oatmeal ay isang mahalagang pinagmulan ng plant-based protein na nakakatulong sa pagbuo at pagpapanatili ng kalamnan. Maraming nakatatanda ang kumakain ng kaunting karne o isda dahil sa takot na mahirapan silang tunawin, na madalas humahantong sa kakulangan ng protina na nagpapahina at nagpapalit ng kalamnan. Ang oatmeal ay nagbibigay ng malaking halaga ng plant-based protein kasama ang lahat ng kinakailangang amino acids. Ayon sa pananaliksik ng Tufts University noong 2019, ang pagdagdag plant-based protein mula sa oatmeal ay nakakatulong na pabagalin ang natural na pagkawalan ng kalamnan at mas epektibong napapanatili ang lakas at dami ng kalamnan sa mga nakatatanda, sa gayon ay napapabuti ang kakayahan nilang gumalaw at lumakat ng mas madali. Pangatlo, sinusuportahan ng oatmeal ang blood circulation at nagbibigay ng mahalagang nutrients tulad ng iron at magnesium. Ang iron ay isang mahalagang sangkap sa pagbuo ng red blood cells na nakakatulong sa epektibong pagdadalang oxygen sa kalamnan. Ang kakulangan na iron ay magpapahina sa kalamnan at magdudulot ng pagkapagod habang nag-ehersisyo. Ang magnesium naman sa oatmeal ay nakakatulong sa pagpapahingang kalamnan, pumipigil sa pamumulikat at nagpapanatiling ang matatag na neuromuscular function. Ang isang maliit na bowl ng oatmeal ay nagbibigay ng humigit kumulang 2 mg iron at halos 70 mg magnesium na sumusuporta sa blood circulation at nakakatulong sa mas malakas na binti. Ang mabisang paraan ng paggamit ng oatmeal ay dapat gumamit ng whole grain o rolled oats para sa pagluluto ng lugaw o pagsasama sa gatas o plant-based milk at pagdagdag ng pinatuyong prutas bilang almusal o merienda. Dapat kumain ng oatmeal 3 hanggang 5 beses bawat linggo upang masulit ang mga benepisyo nito sa kalusugan. Sa madaling salita, ang kamote at oatmeal ay dalawang karaniwan ngunit napakahalagang pagkain na sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan at binti ng mga nakatatanda. Ang regular na pagsasama ng dalawang pagkain ito bawat linggo ay makakatulong sa inyo na mapanatili ang kalusugan, matatag ang mabinti, at mas komportable ang paggalaw araw-araw. Pangatlo, avocado, fat na nagpapadulas nga kasukasuan, mayaman sa potassium at vitamin A. Ang avocado ay hindi lamang masarap kundi itinuturing ding natural na pampadulas para sa mga kasukasuan. Naglalaman itong maraming monounsaturated fats na napakabuti para sa kalusugan. Nakakatulong ang mga healthy fats na ito na epektibong mabawasan ang pamamaga, dagdagan ang flexibility,
at mabawasan ang pananakit ng kalamnan at kasukasuan, lalo na sa tuhod at bukong-bukong habang nag-ehersisyo. Isang pag-aral mula sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita na ang regular na kumakain ng avocado ay may mas mababang CRP ke reactive protein na 22% kumpara sa mga hindi kumakain. Bukod pa rito, ang avocado ay naglalaman ng compound na avocado soybean unsaponifiables na malawakang pinag-aralan at napatunayang may kakayahang mabawasan ang mga sintomas ng arthritis na katumbas ng mga karaniwang anti-inflammatory drugs. Ang avocado ay mayaman din sa potassium, isang mahalagang mineral na nakakatulong sa pagregulat ng pagurong ng kalamnan at epektibong pumipigil sa pamumulikat. Sa katunayan, mas mataas ang potassium content ng avocado kaysa sa saging. Ang pagdagdag ng avocado sa dieta ay makakatulong na mapabuti ang mga sintomas tulad ng pamumulikat, pagurong ng kalamnan, o pangingining ang kalamnan kapag nagbabago ang posisyon sa mga nakatatanda. Bukod pa rito, nagbibigay din ang avocado ng malaking halaga ng magnesium at calcium. Nakasama ng potassium ay bumubuo ng trio ng minerals na nagpapanatili ng malusog na kalamnan at matibay, malambot na buto. Ang vitamin E sa avocado ay isa ring mahalagang sangkap na hindi dapat kalimutan. Bilang isang malakas na antioksidan, pinoprotektahan ng vitamin E ang mga selula ng kalamnan at cartilage ng kasukasuan mula sa pinsala ng free radicals na nagpapabagal sa proseso ng pagtanda ng kalamnan at kasukasuan. Lalo na para sa mga nakatatanda, nakakatulong ang vitamin E mula sa avocado na mas maging matatag ang kalamnan, mas fleksibel ang kasukasuan, at lubos na nababawasan ang paninigas ng kasukasuan sa umaga. Ang paggamit ng avocado ay napaka-fleksible. Maari itong kainin ng diretso o gawing smoothie kasama ng gatas at saging o ihalo sa yogurt upang makagawa ng masustansyang dessert. Ang isa pang paraan ay ang ipahid ang dinurok na avocado sa whole wheat bread para sa almusal. Para sa mga malusog na matatanda, maaring kumain ng humigit kumulang kalahating avocado hanggang isang avocado bawat araw at mga 3 hanggang 5 beses bawat linggo. Gayunpaman, dahil mayaman ang avocado sa fats at calories, dapat itong kainin sa araw upang epektibong ma-convert ng katawan ang enerhiya at iwasan ang pagkain ng masyadong huli upang hindi magdulot ng kabag at discomfort. Pang-4, berries, antioxidant. Nagpapataas ng collagen para sa kasukasuan. Ang iba't ibang uri ng berries tulad ng strawberries, blueberries, raspberries, at red grapes ay kilala hindi lamang sa kanilang masarap na lasa kundi pati na rin bilang mahusay na pinakmulan ng antioxidants. Ang maliliit na prutas na ito ay naglalaman ng anthocyanins, malalakas na antioxidants na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, sakit sa kalamnan, at pabagalin ang proseso ng degeneration ng buto at kasukasuan. Isang pag-aaral noong 2018 mula sa Harvard School of Public Health ang nagpakita na ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng berries ay nabawasan ang bilis ng paghina ng lakas ng kalamnan hanggang 35% kumpara sa mga hindi kumakain. Ang berries ay mayaman din sa vitamin C, isang mahalagang sangkap na kinakailangan upang mapataas ang produksyon ng collagen sa katawan, isang mahalagang protina na bumubuo sa kartilaga ng kasukasuan at kalamnan. Kapag may sapat na collagen, ang mga kasukasuan ay unti-unting nagiging mas nababanat, nababawasan ang pananakit at paninigas, at limitado ang pinsala. Lalo na para sa mga nakatatanda na madalas nakakaranas ng mga problema tulad ng pananakit ng tuhod, paninigas ng kasukasuan sa umaga, ang pagdaragdag ng vitamin C mula sa berries ay makakatulong na mapanatili ang cartilage ng kasukasuan at epektibong mabawasan ang mga sintomas na ito. Isang pag-aaral ng Tufts University sa US ang nagpakita na ang sapat na pagdaragdag ng vitamin C ay maring makababa ng hanggang 30% sa panganib ng osteoarthritis ng tuhod kumpara sa mga may kakulangan sa vitamin C. Maaring kainin ang berries ng sariwa pagkatapos kumain o ihalo sa yogurt o oatmeal para sa mas masustansyang almusal. Ang berry smoothie na may saging at plant-based milk ay isa ring napakagandang opsyon. Araw-araw,
humigit kumulang 50 hanggang 70 gramo ngang berries ay sapat na upang magbigay ngang mahahalagang nutrients. Kung mahirap makahanap ngang sariwang prutas, ang frozen berries ay isa ring magandang opsyon dahil napapanatili pa rin nito ang halos lahat ng nutrients. Huwag palampasin ang mga natural na perlas na ito sa inyong dieta upang mapanatili ang malusog na binti at epektibong pabagalin ang pagtanda. Ika-5. Salmon at fatty fish, mataas na kalidad na protein at omega-3 na epektibong nagpapababa ng pamamaga. Maraming nakatatanda ang nag-iisip na habang tumatanda, kailangan nilang bawasan ang paggalaw upang maiwasan ang epekto sa kalusugan. Gayunpaman, ipinapakita na katotohanan na kung malakas pa ang ating mga binti, ganap nating magagawa ang pang-araw-araw na gawain tulad ng paglalakad, magaan na pag-ehersisyo, o madaling pag-akyat ng hagdan. At isa sa mga napakagandang pagkain na nakakulong na mapanatili ang kalusugan ng mga binti ay ang salmon at iba pang fatty fish na mayaman sa nutrients. Una, nagbibigay ang salmon ng mataas na kalidad na pinagmulan ng protein na nakakatulong sa pagbuo at pagprotektang kalamnan. Ang protein sa salmon ay kumpletong animal protein na naglalaman ng lahat ng siyam na essential amino acids na hindi kayang likhain ng katawan. Para sa mga nakatatanda, ang sapat na pagdaragdang ng protein ay napakahalaga upang makatulong sa pag-regenerate at pag-repair ng mga nasirang tissue ng kalamnan dahil sa pagtanda. At ipinakita rin ng mga pag-aral na ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng salmon ay mas napapanatili ang dami ng kalamnan at sa gayon ay nababawasan ang panganib ng muscle atrophy sa katandaan. Isang pag-aral noong 2019 sa American Journal of Nutrition ang naktapos na ang pagdaragdang protein mula sa isda ay nakakatulong na mapabuti ang lakas ng kalamnan gambinti at kakayahang magbalanse ng malaki para sa edad 16 pains. Pangalawa, mayaman ang salmon sa omega-3 na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga at sakit ng kasukasuan ng napakalinaw. Ang omega-3, kabilang ang EPA at DHA, ay kilalang epektibong natural na anti-inflammatory, lalo na ang omega-3 ay napakabuti para sa mga kasukasuan tulad ng tuhod at balakang, nakakatulong na mabawasan ang pamamaga sa synovial membrane, bawasan ang pananakit, at dagdagan ang flexibility. Isang pagsusuri noong 2021 sa 70 clinical trials ang nagpakita na ang pagdagdag ng omega-3 fish oil ay lubos na nakakabawas sa paninigas ng kasukasuan at antas ng sakit sa mga pasyenteng may rheumatoid arthritis. Isang pag-aaral sa Japan na may pangkat ng mga nakatatanda na kumain ng salmon 3 beses bawat linggo sa loob ng 4 na linggo ay nagpakita ng malinaw na pagbaba sa CRP inflammatory index. Inirekomenda rin ng Arthritis Foundation na ang mga nakatatanda ay kumain ng fatty fish ng hindi bababa sa 2 beses bawat linggo upang masulit ang mga benepisyo ng epektibong pagbabawas ng sakit at pamamaga. Pangatlo, nakakatulong ang salmon na mapabuti ang blood circulation at mapalakas ang kalusugan ng nerbiyo, sa gayon ay direkta itong sumusuporta sa kalusugan ng mabinti. Ang omega-3 sa salmon ay nagpapanatilingan elastic na daluyan ng dugo, pumipigil sa atherosclerosis at nagpapabuti ng blood circulation. Ang vitamin B12, vitamin D, at selenium sa salmon ay mahalaga rin sa pagdadala ng nerve signals, pagpapalakas ng motor reflexes, at pagbabawas ng mga sintomas ng pamamanhid ng kamay at paa dahil sa mahinang blood circulation. Isang pag-aral sa Norway, sa 1,000 na katatanda ang nagpakita na ang grupo na regular na kumakain ng salmon ay may mas matatag na blood pressure at mas mahusay na blood circulation kumpara sa grupo na bihira kumain ng isda. Ang mabisang paggamit ng salmon ay simple lang ang pagluluto tulad ng pag-steam, pag-ihaw, o light pan frying na may olive oil upang mapanatili ang nutritional value. Ang iba pang fatty fish tulad ng mackerel, sardines, o herring ay maganda ring hanapin. At ang payo sa nutrition ay dapat kumain kayo ng isda ng hindi bababa sa 2 beses bawat linggo, bawat pagkain ay humigit kumulang 100 hanggang 150 gramo, kasama ang berdeng gulay at iba pang pagkaing mayaman sa fiber para sa pinakamahusay na balanse ng nutrisyon. Ika-6, itlog,
kumpletong protein, mayaman sa vitamin D at choline na mabuti para sa buto at kasukasuan. Ang itlog ay isang karaniwan at madaling lutuing pagkain, ngunit nagbibigay ito ng mataas na nutritional value, lalo na para sa mga nakatatanda. Naglalaman ang itlog ng kumpletong protein, vitamin D at choline na mahahalagang nutrients sa pagpapanatili ng kalusugan ng kalamnan at skeletal system. Una, sinusuportahan ng protein mula sa itlog ang pag-repair at pagpapanatili ng mas ng kalamnan ng epektibo. Ang protein sa itlog ay may halos perpektong biological value. Nagbibigay ng lahat ng essential amino acids na nakakatulong sa pag-regenerate at pag-repair ng muscle tissue. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang pagkain ng itlog para sa almusal ay nakakatulong sa mga edad 55 pataas na dagdagan ang synthesis ng muscle protein hanggang 40%, at sa gayon ay nililimitahan ang pagkawalang kalamnan dahil sa pagtanda. Pangalawa, ang itlog ay mayaman sa vitamin D na nakakatulong na mapataas ang absorption ng calcium para sa matibay na buto. Ang vitamin D sa egg yolk ay nakakatulong sa katawan na epektibong sumipsip ni calcium. Sa gayon ay nababawasan ang panganib ni osteoporosis at bone fractures sa mga nakatatanda, lalo na sa mga hindi gaanong nalalantat sa sikat ng araw. Pangatlo, ang choline sa itlog ay isang mahalagang nutrient na nakakatulong na mapalakas ang neuromuscular function. Ang choline ay isang mahalagang neurotransmitter na nakakatulong na mapabuti ang motor reflexes at kakayahang magbalanse. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng itlog ay may mas mahusay na reflexes at kakayahang magbalanse kumpara sa grupong kumakain ng kaunting itlog. Ang paglagang ng itlog ang pinakamahusay na paraan ng pagluluto upang mapanatili ang lahat ng nutrients. Maaring kumain ang mga nakatatanda ng 3 hanggang 5 itlog bawat linggo upang matiyak ang komprehensibong kalusugan ng kalamnan at buto. Mahal na mga kaibigan, ang ating mga binti, ang ugat ng kalusugan sa katandaan. Kapag malakas pa ang binti, malaya kayong makakagalaw at masisiyahan sa buhay. Kapag mahina ang binti, mahirap nang lumakad at mabilis na bumababa ang kalidad ng buhay. Umaasa si Dr. Angelo Santos na sa pamamagitan ng 6 na gintong pagkain ngayon kamote, oatmeal, avocado, berries, fatty fish, at itlog ay daragdag ninyo ang maito sa inyong pang-araw-araw na menu upang pangalagaan ang inyong mabinti. Ang lahat ng ito ay karaniwan at madaling hanapin, ngunit napakalaki ng epekto kung regular na gagamitin. Bukod sa kumpletong dieta, maaari rin kayong magdagdag ng mga specialized nutrients para sa buto at kasukasuan sa pamamagitan ng mapagkatiwalaang suplemento. Kung interesado kayo, maaari kayong makipag-ugnayan sa hotline number na nasa description para sa libreng konsultasyon. Si Dr. Angelo Santos at ang team nga Doktor at Pharmacist ng channel ay handang sumuporta sa inyo sa pagpiling ng pinakaangkop na solusyon upang mabilis ninyong maibalik ang malakas na binti at kumpiyansang makalakat. Salamat sa inyong lahat sa panonood ng buong video. At kung nakita ninyong kapakipakinabang ang impormasyon, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel upang laging updated sa pinakabagong kaalaman sa kalusugan. Pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Maaari rin ninyong ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at kapamilya. Sino ang nakakaalam? Baka kailangan din nilang mapabuti ang malakas na binti. At kung mayroon kayong matanong o karanasan na nais ibahagi, maaari kayong magiwan ng komento sa ibaba. Susubukan ni Dr. Angelo Santos na tumugon sa lalong madaling panahon. Naway laging matatag ang inyong mabinti, payapa ang puso, at maligaya at masagana ang buhay. Paalam at makita-kita tayo sa mga susunod na video.